Mapagpalang araw po sa lahat ng makapakinig ng video na ito. Sana po ay maging pagpapala ito sa inyo spiritually. Ngayong oras na ito po, pag-aralan ulit natin yung Biblia. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy chapter 2 verse 15. So mag-rightly dividing po ulit tayo. Ang pag-aralan po natin ngayon ay about sa rapture signs, mga signs ng raptures, and then abutin din po natin yung tribulation. So ulitin ko lang po, ang ating Old Testament saints po ay hindi po sila born again. Spiritually po sila, hindi sila born again. Wala pa pong born again sa Old Testament. Na born again lang po ang mga tao, Hudyo man o Greek, sa panahon na po ng Panginoong Hesus, nung tinuro niya na po doon sa kay John na except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So ang lahat ng Hudyo man o Hintil, pag ikaw po ay tumanggap sa Panginoon, maborn again ka po spiritually. Ikaw po ay nakipagrelasyon sa Panginoon, ikaw po ay part na ng body of Christ, ikaw po ay may Holy Spirit na permanent na pong ninirahan sa tao. Hindi katulad sa Old Testament na may Holy Spirit din sila, pero pag sila ay lumabag sa kautusan at hindi sila nagpatuloy sa kautusan, ay pwedeng kukunin ng Panginoon yung Holy Spirit, tulad po na nangyari kay King Saul. Pero dito po sa grace period, nung namatay na po ang Panginoong Hesus, for 2,000 years na po ang doktrina ng born again. So pag ang tao po ay manampalataya sa Panginoong Hesus, maborn again na po siya. At pag ikaw po ay born again na, naghihintay ka na lang po ng pagtawag ng Panginoon sa rapture. Kasi itong rapture po ay naka-reserve lang po ito sa mga born again. Ang hindi born again ay mapupunta dito sa tribulation period. So ano ba po ang mga signs ng rapture? Ang rapture po ay bago ang tribulation. So pre-tribulation po ang panampalataya natin. Hindi po tayo post-trib ng tribulation. Ang rapture nila ay dito sa katapusan ng tribulation period. Pero tayo na mga born again, dito po ang ating rapture sa bago mag-tribulation. May mga signs po ba at may mga verse po ba na pwedeng mabasa para malaman natin na ang rapture ay before tribulation? Mayroon po. Dito po mababasa sa 2 Thessalonians chapter 5 verse 1 hanggang 10 po yan kung babasahin mo. Sabi dito, "But of the times of the seasons, brethren, you have no need of that I write unto you." So hindi na po daw kailangang isulat ng Panginoon ni Apostol Pablo yung seasons ng rapture. Kasi rapture itong chapter 4 nito, 17 back dito sa 13. So pagbabasahin mo ito ay rapture po yan. At pagdating dito sa chapter 5, sabi niya, hindi ko na po kayo kailangan sulatan. Sa verse 2, For you yourself know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. So as a thief in the night, yun po ang kanyang signs. Kaya ang sabi dito sa verse 3, For when they shall say, so amo na siya, for when they shall say, peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as a travail woman with a child, and they shall not escape. So katulad daw po ng isang magnanakaw ang pagbalik ng Panginoon, pagkuha sa atin sa rapture. At pag may nag-declare na daw po ng peace and safety, sudden destruction na kaagad yan, tribulation na kaagad. Yun po ang unang rason, ang unang mga signs na may na malapit na ang rapture, pag may mag-declare na ng sudden ay ng peace and safety. So yun po ang
ang unang signs na dapat nating bantayan yung pag nagkaroon na ng peace and safety. Kasi ngayon may mga gira sa between Israel and Hamas, and then sa lahat ng mga Arab nations. So pag yan po ay nagkaroon na ng peace and safety, yan po ay palatandaan na malapit na ang rapture. Then sabi niya dito sa verse 4, "But ye, brethren, are not darkness, that the day should overtake you as a thief." So, hindi daw tayo wala tayo sa darkness na hindi natin mabantayan yung magnanakaw. Tayo po ay nasa kaliwanagan. Ye are all the children of light and the children of day. We are not of the night nor darkness. So number 6, therefore let us not sleep as do others. So yung mga nasa darkness at saka sa kadiliman, talagang tutulog yun sila, pero tayo, but let us watch and be sober. So yun po ang sabi ng Apostol Pablo sa atin. Magmatyag po tayo kung ano yung mga signs, kasi parang magnanakaw yan na hindi alam. Pero pag ikaw ay nasa kaliwanagan, alam mo na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Kasi dito sabi niya sa verse 9, "For God had not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ." So hindi po tayo kasama sa God's wrath, kasi sa tribulation, God's wrath yun eh. Sa first 3.5 pa lang, sa pagbukas pa lang ng 7 seals, napakahirap na po. Tapos may anghel na may dala ring 7 trumpet. Tapos may 7 angel na naman, may dala na namang 7 vials. Hanggang 7 years yan na paghihirap. Kaya hindi tayo appointed doon sa plano ng Panginoon na God's wrath. Sa verse 10 sabi niya, "Who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him." So yung verse 10 na yan, tugmang-tugma po yan dito sa chapter 4 ng Thessalonians na, "For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first." So dead una, no? Tapos sa verse 17, "Then we which are alive and remain shall be caught up together with Him in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall be ever with the Lord." So tugmang-tugma itong verse 10 doon sa binasa ko sa Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17 nga, sabi niya na, "Whether you dead or whether you wake," yung buhay or patay, "we should live together with Him." So ito po ang mga signs ng rapture. Napakaganda po ng pagka-explain ni Apostol Pablo. Ako po hindi ko masyadong ma-explain lahat, pero alam ko na naintindihan ito ng mga mananampalataya na ang rapture po ay mangyayari pag mayroong nagsabi na peace and safety. Kasi doon sa peace and safety na yun, magkakaisa po lahat ng mga antichrist at saka yung mga 666, lahat ng mga ginagamit ni Satanas. For example, yung gera na yan ay pagka nagkaroon ng peace and safety dyan, ibig sabihin magkakaroon ng pagkakaisa yung tao, at yun po ang ayaw ng Panginoon, na magkakaroon ng one world government, na sila na lang ang masusunod sa lahat. Kahit na ayaw mo magsimba sa kanilang Diyos na si Satanas, ay pipilitin ka dahil may one world government na mangyayari. So yun po, sana nakatulong ang video na ito. Hindi po man ma-explain lahat, pero sana po ay may nakuha kayong lesson sa video na ito. To God be the glory.